Ang anino ng pag-asa, ang lihim na pagtingin. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay humahaplos sa mga dahon ng puno, kasabay ng pagsikat ng araw sa Dumaguete. Ang mundo ay nagigising ngunit may isang pusong nananatiling nalulumbay sa dilim ng kalituhan. Sa gitna ng bawat pag-asa at bawat pagkadismaya, may isang kwentong naghihintay na mailahad. Isang lihim na naghahanap ng kalinawan. Sa mundong ito na kung saan lumalaganap ang pag-ibig, minsan akala natin ay sasaya na tayo. Parang isang pelikula kung saan ang bawat ending ay happily ever after. Pero alam nyo, natutunan ko na minsan kasi sa pag-ibig, kasabay ng ligaya at kilig ay ang luha at bigati. Hindi naman masamang magmahal. Ang masama ay yung itatago mo ito habang buhay kahit na alam mong masasaktan ka pag nakakita siya ng iba. Love is a matter of chances of life. Better grab while you can. It is also a choice whether you go from it or let it be a secret. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakaibigan, isang pangalan na nagbibigay kulay sa aking mga araw at nagdudulot ng gulo sa aking mga gabi. Madalas, tinatanong ko ang sarili ko, di ko alam kung mahal ko na siya. Isang tanong na wala akong diretsyong sagot, kundi puro kalituhan. Kapag andyan siya, kapag nagtatawanan kami sa isang coffee shop, o kapag naglalakad kami sa kahabaan ng Rizal Boulevard, parang wala lang, normal, magkaibigan. Ang komportable ng aming samahan ay tila isang kutson na sumasalo sa akin. Ngunit ito rin ang nagsisilbing dingding na naghihiwalay sa aming dalawa. Walang kislap sa mata, walang abnormal na tibok ng puso, o baka pinipigilan ko lang. Ngunit kapag ako na lang mag-isa sa dilim ng aking kwarto o sa gitna ng katahimikan ng gabi, doon ako nababaliw. Ang bawat salita niya ay nagiging musika sa aking tenga. Bawat ngiti ay nagiging sikat ng araw na nagpapainit sa aking kaluluwa. Bawat paghawak niya sa aking braso, kahit simpleng gesture lamang, ay nagiging isang spark na nagpapagising sa natutulog kong damdamin. Doon ko napagtanto may iba pala akong nararamdaman, mas malalim kaysa pagkakaibigan. Pero lahat ng ito ay napapalibutan ng malaking ulap ng hindi pwede. Unang-una, magkaibigan kami. Alam kong cliche ito, ngunit ang pagwasak ng isang matibay na pagkakaibigan ay mas nakakatakot kaysa posibilidad na masaktan ang sarili ko. Pangalawa, at ito ang pinakamabigat na bato sa aking dibdib, may gusto siyang iba. Siya ang sentro ng pangarap niya. At ang pinakamasakit, hinihintay lang niya ang go signal ng babaeng iyon para simulan ang panliligaw. Habang ako, naghihintay ng go signal sa sarili kung dapat ko bang ipagtapat ang nararamdaman ko. Isipin mo iyon, ako na kaibigan niya, ang tagapakinig ng kanyang mga plano para sa ibang babae. Ang sakit ay tila isang tusok na paulit-ulit kong nararamdaman. Ang sitwasyon ay lalo pang gumulo nang may isang kakilala namin na naglakas loob na mag-confess sa kanya. Nagkaroon sila ng MU or Mutual Understanding. Sa loob-loob ko, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Hindi selos, kundi isang kurot ng pag-asa. Baka nalilito lang siya. Baka akala niya wala na siyang pag-asa doon sa unang gusto niya. May maliit na bintana ng posibilidad na nagbukas sa aking isipan. Ngunit ang pag-asa ay tila isang bulaklak na biglang nalanta. Sa isang iglap, bumalik sa dating ayos ang sitwasyon sa pagitan niya at ng babaeng gusto niya. Okay na pala doon sa gusto niya. Narinig ko sa isang usapan at ang susunod na pahayag ay parang kidlat sa aking anytime soon, liligawan na niya.
Ang mundo ko ay parang gumuho. Ang konting pag-asa na nakislap sa aking puso ay biglang namatay. Pinilit kong paniwalaan ang sarili ko. Di naman ako umaasa. Alam ko malabo pero ang totoo may bahagi sa akin na umaasa. Umaasa na baka sa sandaling iyon ako ang makikita niya. Ngayon, ang mga tanong ay bumaba sa aking isip. Paulit-ulit, walang humpay kung pala sinabi ko sa kanya noon, may chance na maging kami. May chance na maging kami kasi sa isip niya wala na siyang pag-asa doon sa babaeng gusto niya. Option na naman ba ako? Ang huling tanong ang pinakamabigat. Ang idea na maging option lamang sa isang pamalit ay nagpaparamdam sa akin na hindi ako sapat. Jane. Jane, ang iyong kwento ay kwento ng isang pusong naghahanap ng linaw sa gitna ng mga komplikasyon ng pag-ibig. Ang kalituhan ay nararamdaman mo ay hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng pagsubok na ito, mahalagang balikan mo ang iyong sarili at ang iyong tunay na halaga. Harapin ang damdamin, Jane. Ang unang hakbang ay ang lubos na pagtanggap sa iyong nararamdaman. Ang pagkalito na nararanasan mo, ang pagkabaliw sa pag-iisa dahil sa kanyang kawalan ay malinaw na sinyales na may mas malalim na namumuong damdamin kaysa pagkakaibigan. Mahalaga na ikaw mismo ang umamin sa iyong puso. Ang takot sa pagiging option ay totoo. Normal lang ang pangamba mo na maging option. Walang sinuman ang gustong maging pangalawang pagpipilian. Subalit kung hindi mo susubukan na ipahayag ang iyong nararamdaman, mananatili kang nasa what if stage. At minsan ang what if ay mas masakit kaysa anumang rejection. Kung magiging option ka man, hindi iyan ang iyong halaga. Iyan ang desisyon niya. Timbangin ang pagkakaibigan. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagkakaibigan niyo ay mahalaga, ngunit kung ito ay magiging dahilan ng iyong pigati, kailangan mong itanong sa sarili mo kung ito ba ay malusog para sa iyo. Maaaring masira ang pagkakaibigan kung magtatapat ka, ngunit maaaring maging pundasyon din ito ng isang mas malalim na relasyon. Ang desisyon ay sa iyo, Jane, kung gaano kalaki ang iyong kayang ipusta para sa nararamdaman mo. Magkaroon ng linaw, kailangan mo ng linaw, Jane, hindi lang sa kanyang damdamin kundi sa iyong sarili. Ang pakikipag-usap sa kanya sa tamang panahon at tamang paraan ay maaaring magbigay sa iyo ng sagot. Masakit man o masarap ang sagot, ang linaw ay nagpapalaya sa iyo mula sa kalituhan. Mahalin ang sarili mo higit sa lahat. Ano man ang mangyari, Jane, unahin mo ang iyong sarili. Kung ang pagmamahal mo sa kanya ay nagdudulot ng sakit sa iyo, kailangan mong maging matapang para protektahan ang iyong puso. Hindi ka option, Jane. Ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal na buo, tapat at walang pag-aalinlangan. Ngayon, Jane, habang araw ay papalubog sa Dumaguete, isa lang ang hiling namin at umaasa kami na may kalinawan na darating sa iyong puso. Lahat kami ay mananatili sa iyo, Jane, hanggang ikaw ay makawala sa kalituhan.